Magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga electrician. Ang topic ng video natin ngayon ay itong wiring setup na makikita nyo sa wiring board. Ito po ay similar sa mga actual examination na binibigay sa TESDA kapag kayo ay mag-apply ng NC2 National Certificate for Building Wiring, Electrical Installation and Maintenance. Sa wiring board na ito, makikita natin itong 1-gang switch at saka itong kinokontrol niya itong isang ilaw at dalawang 3-way switches. Ito yung isang 3-way switch number 1, ito naman yung 3-way switch number 2. Meron siyang kinokontrol na dalawang ilaw. Ito po yung isang ilaw at ito naman yung pangalawang ilaw. So sabay pong mamamatay, sabay mabubuhay ang dalawang ilaw na ito. Kapag pinindot mo ito sa 3-way number 1, sabay na mamamatay, sabay na mabubuhay. Ganoon din dito sa 3-way switch number 2, sabay na mamamatay at sabay na mabubuhay. Doon naman sa dulo ay merong duplex outlet. Ito po ay grounding type. So kapag kayo po ay nandoon na sa examination room at kayo ay magpapa-assess ng sa mga TESDA instructor kung kayo qualified sa NC2, ganito pong klase ng wiring ang inyong ma-encounter. So bibigyan kayo ng problem ng instructor, bigyan kayo ng instruction kung ano ang gusto niya mangyari. Halimbawa, tulad nga nito, pailawin mo ito, wiringan mo itong switch na itong 1-gang switch at saka itong ilaw na ito, tapos tetestingin kung iilaw. Gayon din itong 3-way switches na ito, wawiringan mo yan, pati itong dalawang ilaw. Sabihin sa'yo, sige, wiringan mo, tapos tetestingin natin. Mamaya pagtapos ka na, malalaman natin kung gumagana ang ginawa mong wiring. Tapos itong sa dulo, may isang duplex outlet na grounding type. Ito po ay isang branch circuit lamang. Ibig sabihin na kumuha siya ng power sa panel board sa isang circuit breaker lamang. So dito po nilagyan ko na ng wiring itong wiring board na ito. Nilagyan ko na ng wiring lahat, kompleto na, may wire na. Terminate ko na sa mga lighting fixtures, naka-terminate na yan. Pati itong mga splicing ng wire, naka-tape na, naka-splicing. Pati itong mga wiring devices, naka-install na, nakakabit na ang mga wires. So magko-concentrate na lang ako sa pagpapaliwanag kung paano ko nilagyan ng wiring ito at saka kung ano yung mga dapat tandaan ng mga nagwa-wiring upang makapasa kayo sa assessment sa NC2. Ito pong electrical part, isang part lang po ito.
na examination sa TESDA. Meron pa pong mga fire alarm at saka CCTV, saka yung mga wireway. Hindi ko na po isinama yung wireway dito sapagkat ito yung pangkaraniwang na setup sa mga actual wiring sa mga condominium, sa mga building, sa mga offices, pati na rin sa sa mga bahay. So, isang paalaala po, bago kayo mag-wiring, kailangan siguraduhin nyo na patay na ang power. Siguraduhin nyo na naka-off ang circuit breaker bago kayo humawak sa anumang parte ng electrical system, sa panel board, o sa mga ilaw, mga outlet. Basta siguraduhin nyo na patay ang power bago kayo mag-renovation, bago mag changes, any changes in the electrical system. Before you touch anything, be sure to switch off the power. So dito, sinigurado ko na patay na ang power. So, bago ko ipaliwanag na mabuti itong wiring na ito, meron tayong mga dapat tandaan sa pag-wiring upang tayo ay hindi malito. Ang supply po natin ay galing sa Meralco, 230 volts line to line, at saka 115 volts line to neutral. Line 1 hot, ang line 1 po ay hot o may power. Yung line 2 po ay hot din, hot. So dito po sa demonstration na ito, ang ginamit kong wire ay para sa line 1 ay kulay itim, at para sa line 2 ay itong kulay blue po ang ginamit ko para sa line 2. So bago natin umpisan ang pagpapaliwanag tungkol sa kung paano ito paano ginawa yung wiring, ito muna, ipakita ko muna yung wiring diagram. Ito yung basic wiring diagram ng 3-way switch. Dalawa po itong wiring diagram na ito. Kahit alin dyan, sa taas o sa baba, ito pa ay gagana kapag tama ang wiring. Ito naman po, ito yung wiring diagram na ginawa ko bago ako nag-wiring. Ito, sinundan ko na lang po itong wiring diagram na ito. Habang nag-wiring ako, ito ang aking reference kung paano ang wiring. So proceed na po tayo sa wiring nito. Pag nag-wiring po tayo ng line to line, nabanggit ko na yung line 1 ay hot o may power. Ito line 1 may power yan or live. Ito namang line 2 kulay blue, may power din ito. So kailangan mamili tayo kung alin ang gagamitin sa switching. Pag sinabing switching, dito kukuha ng power ang mga switch dito sa line 1. Line 1 ang napili ko para sa switching. So ibig sabihin,
lahat ng switch na ito kumuha ng power sa line 1. Pwede rin gamitin ang line 2 para sa switching. Pwede kang mamili kung ang supply ay line to line. Pero ang napili kong gamitin para sa switching ay itong line 1. So lahat ng power na pupunta rito sa mga switch, lahat ng power dyan mga galing sa line 1. Kailangan maging consistent ka. Kung line 1 ang napili mo para sa switching, para sa circuit na ito, branch circuit na ito, kailangan maging consistent ka. Lahat ng switch sa line 1 mo ikukuha ng power. Kung line 2 naman ang napili mo para sa switching, kailangan consistent ka rin. Line 2, lahat ng switching, yung power ng mga switch, ikukuha mo sa line 2. Pero dito sa ating wiring na ito, ang napili ko ay line 1 para sa switching. Yun namang line 2, yung line 2, ang bawat isang terminal ng bawat ilaw ay kukuha sa line 2. Direkta na po sa line 2. Tulad nito, dalawang terminal natin sa bawat ilaw, dalawang terminal. So yung isa nito, ito, direkta na ito sa line 2. Ganon din ito, yung isang terminal nitong lighting fixture na ito, diretso na sa line 2, yung kulay blue. Gayun din itong pangatlong ilaw, yung isang terminal niyan, diretso na sa line 2, nakatap sa line 2. So gayon lang po kasimple ang wiring ng line 2. Halimbawa dito, nag-umpisa rito, galing sa panel board itong blue, meron ditong tatlong wire splicing. In-splice ko na itong tatlong wire, ginamitan ko ng wire ng electric tape na puti. Yung isa nito galing sa supply sa panel board, yung isa papunta sa susunod na box, yung isa naman direkta na sa isang terminal ng ilaw. So ganun din dito, itong line 2, may tatlong wire na naka-splice dito sa tape. Dito sa splicing na ito, tatlo ang wire. Puti na electric tape ang ginamit ko. Yung isang wire galing sa unang box, pangalawang wire pumunta sa pangatlong ilaw, at yung pangatlong wire, yun ay nakatap na sa ito, yung isang terminal ng ilaw. Ganoon din dito, tatlong wire na naka-splice dito sa splicing na ito, puti na electric tape ang ginamit. Yung isang wire galing dito sa previous junction box, yung pangalawang wire dumiretso na raw sa outlet, yung pangatlong wire nakatap na itong isang terminal ng ilaw. So ganun lang po ang kasimple ang wiring ng line 2. Tandaan nyo, yung line 2, bawat isang terminal ng ilaw, bawat isang terminal nakatap sa line 2. Kaya kung may additional pang ilaw sa banda rito, patatakbuhan mo ng line 2 para may tap mo yung isang terminal ng ilaw. Ito naman pong line 1, ito po yung sa mga switching natin. Ginamitan ko ng electrical tape na kulay red. Itong
itong line 1. Tatlong wire din ito. Yung isa galing sa panel board, yung isa papunta sa susunod na box. Yung isa naman bumaba rito sa 1 gang switch. Paglabas dito sa 1 gang switch, ang tawag dito ay return. Return. Pag sinabing return, yun ay actually line 1 din yan. Itong line 1 na ito, yun ang babalik papunta sa ilaw na kinokontrol nitong switch. So ito na, natutunan natin mga terminology. Itong hot, ito ay bababa sa switch, yung hot. Galing dito sa black wire, nagtap ng isang wire pababa sa switch, yun ang hot. Paglabas ng switch, yun ang return, yun na ang babalik sa ilaw dito sa pangalawang terminal. So ganun ang wiring. Dito naman sa pangalawang box, ito yung line 1. Tatlo ang wire nito nakatape, nasa loob ng tape itong kulay red. Yung isa galing sa previous junction box, yung pangalawa tumuloy ito sa pangatlong box, at yung isa naman ito yung bomba sa 3-way. Pag sinabing 3-way, ito yung 3-way natin. Itong dalawa, apat ang butas nito. Itong dalawa may markang 0. Ibig sabihin ng markang 0, itong dalawa na ito magkadugtong to, ibig sabihin nun ay common. At itong isang terminal, ito para sa traveler, itong dalawa na ito. Isa number 3, isa number 1. So yung 1, 3 para sa traveler, itong 0, itong dalawa nito number 0 para sa common. So galing dito sa black wire, bumaba yung isang wire, pumunta yon sa 0. Doon ang puntanan, yung hotline. Yung hotline na galing dito sa taas, pumunta sa number 0. Nilagyan ko na ito ng mga tagging 0, 1, saka 3. Galing sa taas pumunta sa 0. Tapos naglagay ng dalawang wire na traveler. Itong dalawang traveler na ito, dalawa rito, pumunta ito sa 1 at saka sa 3. Dito naman yung traveler naka-terminate sa 1 at saka sa 3. Paglabas dito sa 0, lalabas ito yung 0 na yan, ito ay pupunta na sa, ito na yung return, babalik na rin sa ilaw, number 0. Ngayon pagdating dito, yung return na yun, itatap mo na itong pangalawang terminal nitong ilaw na ito doon sa return. Tapos mula rito may isa pang wire, return pa rin yan, pumunta sa kabila para magsabay na mamatay. Yung return dito, magpapatakbo ng isang wire karugtong doon, pupunta ron sa isang terminal dito sa pangalawang ilaw ng controlled by 3-way. So ganun po, ulitin natin. Galing sa hotline, bumaba, pumunta sa terminal 0, yun ang common. Tapos dalawang traveler, yung 1 at saka 3, pumunta ron sa kabila. Itatap mo yung dalawang wire na traveler sa 1 at 0, sa 1 at saka sa 3. Ulitin natin. Galing dito sa wire na hotline, bumaba sa 0, tapos dalawang traveler nagtap sa 1 at sa 3,
pumunta sa kabila, nag-tap sa 1 at sa 3. Paglabas, yung galing sa 0, yun ang return. Babalik na rito sa ilaw. Ito na yun, return. Itong kulay blue. Yan sa pangalawang terminal. Tapos yung isang wire pupunta rito sa kabila, return pa rin yan. O, ganun ang wiring ng ng mga 3-way. Yun namang sa outlet, itong outlet natin, ito ay 3 butas. Yung isa nito mas maliit, itong slot na ito maliit, itong slot na ito mahaba. Dito ko tinatap ang hotline sa maliit na butas. Itong line to dito sa malaking butas. Dito yung ground. Ganon din dito. Ito naman magkarugtong na itong dalawang hotline magkarugtong na sa loob. Ayan. Tingnan mo sa likod. Itong nasa gitna ang ground. Ito sa gitna ang ground. Itong sa kaliwa naman, ito yung sa line 2. Sa kanan naman yung sa line 1. So 3 wire pa lang po yan. Yung galing dito, isang ground, yung kulay yellow ang ground, pumunta sa gitna. Tapos yung black, pumunta rito yung hotline sa mas maliit na butas, slot. At itong blue, line 2, pumunta sa mas malaking butas. So ready na po tayo para mag-testing. Testingin natin, lagyan natin ng power. Ito muna ang 1 gang switch, umilaw. Itong 3-way, sabay na umilaw yung dalawa. Patayin natin. Dito naman sa 3-way, sabay na umilaw. Patayin natin. Okay. Ito namang sa outlet, testingin natin kung may power. Kinabitan ko na, nagsaksak ko ng radio para matesting kung may power. Bubuhayin ko itong radio. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyo. See you tomorrow. Bye. Gumagana po. May power na yung outlet. So, ganun lang po ang wiring nitong wiring board sa TESDA. Tandaan nyo lang yung mga tips na ibinigay ko sa inyo. Ang isa pang tip, panghuli, itong tandaan nyo, basta kung kayo nag-wiring, ang dalawang wire na nakalawit para pagkabitan ng ilaw, yun po ay, ang isa nun ay line 2 at ang isa nun ay neutral. Yun po lagi yung tatandaan. Kahit dito sa pangalawang ilaw, yung isa nun ay line 2 at yung isa nun ay return. Dito rin yung pinagkakabitan ng ilaw, yung isa nun ay line 2 kulay blue at isa nun ay return. So yun lang po. Sana meron kayong natutunan sa aking mga paliwanag. Hanggang dito na po lamang. Don't forget to like, to share, and to subscribe to my channel. Ito po si Simeon Valenzuela. To God be the glory. Salamat po.